Biglang natigilan ang buong Asia. Nakatutok ang bawat Pinoy, bawat tennis fan sa gitna ng pressure cooker sa Hangzhou, China, habang naglalaro si Alexandra Ayala para sa inaasam-asam na medalya ng Pilipinas sa Asian Games. Hindi ito simpleng laban. Ito ang quarterfinal match laban sa matibay na si Kyoka Okamura ng Japan. Isang hadlang na kailangang gibayin ni Ayala para masiguro ang bronze at tuloy mabuwal ang matagal ng sumpa ng Philippine tennis sa torneo. Ngunit ang simula ng laban ay isang bangungot, isang pait na halos imposible ng balikan. Ang inaasahang dominasyon ay naging malupit na pagsubok. Sa loob lang ng ilang minuto, gumuho ang lahat, 0-6. Walang pakiusap, walang panalo sa game, isang brutal na sweep na nagpalamig sa mga Pilipinong nanonood. Parang sinasabi ng scoreboard na, tapos na ang pag-asa. Dito pumasok ang diwa ng ginulat ang mundo. Sa second set, lalong lumala ang sitwasyon. Down siya ng break at umaabot sa punto na isang set na lang ang kailangan ng Japanese player para wakasan ang kanyang kampanya at ang pangarap ng bansa. Nakita ng lahat ang pagbitaw, pero si Ala, ang teenager na may pangalan na nasa likod ng buong bansa, ay nagpakita ng tigas na hindi inaasahan sa kanyang edad. Sa puntong iyon, hindi na lang tennis ang labanan. Ito ay tungkol sa puso, tungkol sa pag-alsa laban sa kapalaran, at tungkol sa pagkuha ng isang legacy shot na matatandaan ng lahat. Dahan-dahan, parang inukit sa bato, bumalik siya. Bawat power shot, bawat backhand winner, nagiging hiyaw ng pag-asa. Biglang nag-iba ang momentum. Ang Japan, na noong una ay kalmado, ay nagsimulang magkamali. Ang 0-6 na laro sa simula ay naging mitsa ng kanyang emosyonal na pagbawi. Sa isang kahangahangang pagtatapos ng second set, kinuha niya ito, 7-5. Ang ingay sa court ay nagpalit mula sa pangingimi tungo sa naghuhumiyaw na suporta. Pagdating sa deciding third set, ito na ang tuluyang pagganti ng Pinay champion. Ang fatigue, ang pressure, ang pait ng first set, lahat ay binato niya sa net. Isang brutal at nakakagulat na 6-0 sweep ang pinakawalan niya para tuluyang ibaon ng kalaban. Mula sa pinakamababang 0-6, nagtapos siya sa pinakamataas na 6-0. Ang epikong comeback na ito ay hindi lang nagbigay ng bronze medal sa Pilipinas. Ito ay isang paalala na ang Pinoy pride, kapag ginulat ang mundo, ay walang katapusan. Tunay bang ito ang simula ng pag-akyat ni Ella sa WTA rankings? O ito lang ang dulo ng kanyang sakripisyo para sa bansa? Ang Hangzhou 2023 Asian Games ay hindi lang simpleng torneo. Ito ay isang testamento kung gaano kalaki ang bigat na daladala ni Alex Ayala sa kanyang mga balikat. Sa murang edad na 18 taong gulang, siya na ang naging mukha ng pag-asa ng Philippine tennis. Matagal nang uhaw ang Pilipinas sa medalya sa larangan ng tennis. At lahat ng pangarap na ito ay nakasalalay sa kanyang raket. Ngunit sa quarterfinal laban kay Kyoka Okamura, ipinakita ng Japanese player kung gaano kadelikado ang Asian Games. Walang madaling laban, lalo na sa mga pambato ng Japan. Pagsisimula pa lang ng laban, agad nang naramdaman ang lamig at kaba. Ang laro ni Ayala na karaniwang agresibo at puno ng diskarte ay parang nawala. Para itong isang pelikula na nagsimula sa isang nakabiglang twist. 0-6. Sa loob lang ng maikling panahon, tila naglaho ang momentum, ang kumpiyansa at maging ang pag-asa. Walang game na napanalunan si Ayala. Ang bawat serve, bawat return ay tila bumabalik sa kanya na mas malakas at mas matindi. Ang 0-6 ay hindi lang score. Ito ay isang sampal sa katotohanan na ang Grand Slam experience ay hindi sapat upang talunin ang gutom at determinasyon ng isang Asian rival na naglalaro para sa kanyang sariling bansa. Dito nagsimula ang tanong na bumabagabag sa mga Pilipino. Kaya pa ba? Matatapos na ba ang kanyang kampanya dito? Ang pinakamalaking conflict ay hindi ang kalaban sa kabilang net, kundi ang mental block na kailangang gibain ni Ayala. Sa loob ng court, mukhang magkaiba ang mundong ginagalawan ng dalawang atleta. Pero pagpasok ng second set, isang kakaibang tingin ang makikita sa mata ng Pinay ace. May hindi inaasahang tigas na lumabas. Kahit pa down pa rin siya ng break sa simula ng second set, hindi niya hinayaang tuluyang lamunin siya ng pagkadismaya. Ang bawat breakpoint na naligtasan, ang bawat unforced error ng kalaban na napilitan niyang gawin, ay parang maliit na tagumpay na nagdadagdagag ng kaunting init sa kanyang cold streak. Ang pagbawi niya ay nagsimula sa maliit na pangako. Hinding-hindi ako magpapadala sa 3 set. Alam niyang kailangan niyang bawiin ang set na ito.
Hindi lang para sa i-score, kundi para patunayan sa sarili at sa lahat na may Pinoy resilience na hindi kayang baliwalain. Sa gitna ng labanan, ang tennis ay nagiging chess. Nagsimula siyang mag-adjust, huminto sa pagpilit ng malalakas na shot, at sa halip ay nag-focus sa consistency at paghahanap ng tamang anggulo. Dahan-dahan, ang tension ay lumipat mula kay Ayala patungo kay Okamura na nakaramdam ng pressure na tapusin na ang laban. Ang 0-6 na trauma ay naging gasolina. Ang pagkuha ng second set, 7-5, ay hindi lang nagpantay sa laban. Ito ang nagsabi sa buong mundo, huwag kang bibitaw dahil handa siyang lumaban hanggang sa huling hininga. Ito na ang simula ng pag-ulit sa kasaysayan, ang paglikha ng bagong legacy. Ang dramatic finish ng second set ay hindi lang nagbigay buhay sa Pilipinas. Nagbigay din ito ng sapat na oras at mental reset kay Alex Ayala para tuluyang baguhin ang kanyang game plan. Matapos ang 0-6 na set, nakita sa kanyang kilos at sa kanyang mga shots ang adjustment na kinailangan para baliktarin ang sitwasyon. Ang unang set ay puno ng unforced errors, mga simpleng pagkakamali na nagpapakita ng labis na pilit at kaba. Ngunit pagpasok ng second set, lalo na nang magsimula siyang makahabol mula sa 0-2 deficit, natuto si Ayala sa laro ng hapon. Ang base game ni Kyoka Okamura ay solid at consistent. Naghihintay lang sa anumang atake ni Ayala na mapupunta sa net o lalabas sa linya. Dito pumasok ang husay ng isang produkto ng Rafael Nadal Academy. Sa halip na pilitin ang mga winning shots sa bawat rally, nag-focus si Ayala sa tinatawag na calculated aggression. Naging mas matiyaga siya sa baseline, pinilit si Okamura na gumawa ng mas maraming shots bago siya sumugod. Nagiba ang kanyang depth ng shots na nagtulak kay Okamura palayo sa baseline at doon niya binira ang kanyang trademark cross-court forehand winner. Ang pagbabago sa diskarte na ito ay parang isang shockwave sa kabilang panig, sapagkat ang Japan, na noong una ay kalmado at naghihintay lang ng pagkakamali, ay biglang napilitang maging aggressor. Isang papel na hindi nila nakasanayan. Ang turning point ay ang emosyonal at pisikal na pagod na ibinigay ni Ayala sa kalaban sa dulo ng second set. Nang makita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Okamura, lalo siyang nag-apoy. Ang pagkuha ng 7-5 na set ay isang declaration na ang laban ay nasa kanyang kontrol na. Ngunit ang totoong ginulat ang mundo moment ay dumating sa deciding third set. Dito, ipinakita ni Ayala ang ruthless killer instinct na inaasahan sa isang magiging top WTA player. Ang lahat ng pressure, ang lahat ng pambabatikos, at ang lahat ng hirap ay ginawa niyang momentum. Ang third set ay naging isang masterclass ng dominasyon. Nanalo si Ayala ng 3 magkakasunod na love games, nanalo ng hindi pinapapuntos ang kalaban, at sinundan pa ito ng isang break para maging 4-0. Ang hapon, na matikas noong una, ay tuluyang nawala ng lakas at diskarte.